Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. May gustong manggulo sa rally mga kababayan. Gustong kopyahin yung Nepal. Yan, sinunog mga kababayan yung nakabarikadang container van. Gabi dyan, protesters throws Molotov at truck in Ayala Bridge, tapos sinunog nila. What's chaos at Ayala Bridge as mass protesters started throwing Molotovs on a truck on Sunday, September 21 as they begin marching towards Malacanang. Gusto nilang kopyahin yung Nepal. Yung advice natin sa ating mga kababayan, maganda siguro umuwi na kayo yung mga participants dito sa peaceful rally sa Luneta na wala mang intensyon para paresignin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga po, sabi ko sa inyo, ang unang nag-expose nito po, yung ating Pangulo mismo. Sa SONA, yung mahiya naman kayo, SONA. Tapos, sinundan niya ng sumbong sa Pangulo. Kaya may investigasyon yung Senado, yung Kongreso, at nabuo po ang Independent Commission. So kung ang mismong Pangulong Bongbong ang siyang nangunguna po sa paglaban sa korupsyon, bakit naman nila susunugin yung Palasyo Malacanang? Yun siguro ang intensyon nila. Tulad ng ginawa doon sa Nepal, sinunog yung Parliament building. Huwag kayo pong tutulad sa mga ginawa ng Jinsei po doon sa Nepal. Kasi po, wala mang ganun dito sa Pilipinas. Hindi yun tinotolerate ng ating Pangulong Bongbong. At siya mismo nagsabi, bakit anya tayo nagkaganito? Yan po ang ating Pangulo. Napaiyak pa nga po siya eh. You're teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti ba kung masamang tao yan? Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. Para magpayaman ka? That makes no sense to me. Sa dami ng sakit ang ulo niyo po, do you ever regret being president? No. Not for You didn't even pause to think. Not for one moment. Why? Because I am given the opportunity to actually, the privilege, the opportunity and the chance to actually do something. All of the things that I complained about all my life, now I can do something about them. And that is the greatest privilege that anyone can be granted. So a complete answer to how did we get here, the simplistic answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. And what can we do? What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing, and fix the structure so this is not allowable. Okay. That's the word that I think that it became allowable. Okay lang. Yes. Hindi problema yan. Hindi krimen yan. Sige lang. It was normalized. Yeah, it was normalized. People have come to accept this. No? Yes. But to the level na 30% na lang yung naiiwan sa mga proyekto, astounding yun. That's the part that talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko. Paano tayo nagkaganto? That's why we're really looking forward to this independent body which you will be forming. Yes. And we're just wondering, how powerful will this body be? Will they be able to even investigate the Congress people, the Senate? They will have subpoena powers to investigate anything and anyone. Otherwise, then what we'll have sasabihin, may secret ka na naman, o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Pagka nangyari yun, wala rin kabuluhan yung kanilang investigasyon. Okay, Mr. President. So wala sa lugar, mga kababayan, illogical ang ginagawa ng ilang mga grupo. Nakamaskara po itong mga kabataan. Yung lumalaban sa korupsyon. Yung nangunguna sa investigasyon yung ating Pangulo. Pagkatapos, yun ang gusto ninyong paresignin. Yun ang gusto ninyong tanggalin. Paano nangyari yun? Di ba?
So, malinaw mga kababayan, may iba silang agenda. Ang gusto nila talaga, sila ang umupo. Isabi nga natin mga kababayan many times sa mga previous vlogs natin, ito halimbawa ng mga dilawan, binigyan na sila ng pagkakataon. More than 30 years sila after na i-people power yung matandang Marcos. Ano po yung ginawa nila? Ano nangyari sa Pilipinas? Ito yung sabi ni Pinoy, post ng kanyang page, Noynoy Aquino, isang paninindigan ay pinangako ko noong kampanya at tinanggap ninyo noong araw ng halalan. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito po slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. President Noynoy Aquino, inaugural speech June 30, 2010. Kung walang korap daw, walang mahirap. O ngayon, dalawang Aquino yung naging presidente. Si Cory Aquino, pumalit mga kababayan kay Marcos Sr. Nasolusyonan po yung kahirapan. Di ba hindi po? Di ang ibig sabihin, kung susundan natin yung logic, kung walang korap, walang mahirap, di ibig sabihin hindi man po nalinis yung korupsyon sa panahon ng kanyang nanay. Kasi patuloy yung kahirapan Tapos to make over naging Pangulo si Noynoy Aquino. Ang sabi niya, kung walang korap, walang mahirap. Natapos yung 6 years na kanyang panunungkulan, may mahirap pa rin. Ibig sabihin, hindi na solusyonan yung korupsyon. To make over naging Pangulo, pumalit sa kanya si Duterte. Mas dumami yung korap. In fact, sabi po ni Tito Sen, the ongoing revelations in the flood control corruption probe point to even larger anomalies that took place 2016 to 2022 under the Duterte administration. Ang catalyst dito, yung nabuko sa Marcos administration, ang nangyari tuloy, when you look back, paglingon mo, mas matindi pala doon, pala nagsimula ang malalaki doon sa 2016 to 2022. Ito lang ang dahilan kung bakit nabuko at nabisto, sabi po ni Senate President Tito Sen. So kaya po, noong 2022, ang slogan sa political campaign ng ating Pangulo, sama-sama tayong babangon muli. Anong ibig sabihin nun? Sa tagal nila sa posisyon, simula kay Cory na isang dilawan, hanggang kay Digong na isang hybrid dilawan, si appointee si Digong bilang Vice Mayor ni Cory Aquino noong to make over si Cory Aquino bilang presidente. Doon nagsimula mga kababayan yung politika ni Digong. And Digong, ang partido po PDP Laban, partido ng mga dilawan. So from Cory Aquino to Digong, hindi man po nasolusyonan yung korupsyon. Lalo pong lumala at walang presidente na tulad ng ginagawa ngayon ng ating Pangulo, siya mismo ang nanguna sa pagpapaimbestiga sa korupsyon po sa DPWH. Pagkatapos gusto ninyong tanggalin yung mismong nag-expose ng korupsyon at nangunguna sa investigasyon, pagpapanagot sa mga kurakot sa gobyerno. So anong klaseng mga kaisipan yan po, mga kababayan? Tama po yung ating punto. So wag tayo po makisali dito sa karahasan nila na ginagawa. Tayo mga Filipino, peace-loving po tayo. At it's not within the right ng ating mga mamamayan ang gawing marahas ang isang protesta. Ang ating konstitusyon po, guaranteed yung mga ganitong actions, mga mass actions, pero dapat peaceful. At suportado ng ating Pangulo ang isang peaceful na pagmamarcha. Yun mismo yung statement ng ating Pangulo. Kung iniyan niya ako Pangulo, kasama ako sa mga protest against corruption. Sino ba naman ang hindi magagalit sa ganitong pangyayari? You see? Pagkatapos gusto nilang i-hijack yung protest ng mga peace-loving Filipinos. Huwag po tayong pumayag mga kababayan. Yan hindi nagustuhan ng mga netizens. Ito mga marahas na action po. Sabi ni Freddy Tana Francia, yan ang dapat huliin. Huwag haluan ng karahasan ang peaceful rally. Yan ang mga bayaran ng mga magnanakaw para manggulo. Sabi ni Eloisa Arakel Manisya, mga bayaran para manggulo. Sabi ni Chris, straw hat pirates, time for win. Gusto nilang manggulo, mapalitan yung ating Pangulo para po hindi matuloy ang investigasyon ng ICI at walang mapanagot. So this is an infiltration maybe, mga kababayan. Kasi yung sinusulong na investigasyon ng ating Pangulo, walang sasantuhin. So malamang yung mga kurakot po nag-finance na ng mga grupo para manggulo at magkaroon ng regime change. Bumalik tayo sa dati ng korupsyon at mga kurakot po nagpifiesta sa pondo ng ating gobyerno.
So malamang ngayon, nakakahalata na yung ating mga kababayan that this is funded mismo ng mga kurakot na ayaw mabuking. Yan sabi ni Marico Duwood, Nepal plot is starting to unfold. Sabi ni Diosdado Di Peña, mali naman ito. Sabi ni Amil Obana, tatak Duterte. So, tingin nila ay nanggugulo para po iupo si Sara kasi siya po ang magiging beneficiary nito. At si Sara lumipad pa Japan para hindi po mahalata, para hindi isipin yung mga followers nila, mga kababayan, yung nanggugulo. So possibly ganun. Yan ang nahalata ng mga tao ngayon. Kaya sabi dito ni Nick Leonista, malayo pa sa pagiging Indonesia at Nepal, wag na magpaka-trying hard sa ginagawa nyo, kaso pa aabotin ninyo. Nagpakamaskara po para hindi sila makilala. Yan sabi ni Jason Makalalad, mga bayaran lang yun, mga yan. Sure, galing yan sa nakurakot, yung binayad sa mga nagrarally para more money sa mga nandyan, malaki siguro binayad sa kanila. Sabi ni Perian Avila, mga bobong DDS yan, gusto nilang martial law at mag-people power para pumalit yung baliw nilang BP. Sabi ni Ariel Indaya, mga infiltrator. Sabi ni Jenny Garcia, mali na nga ang gobyerno, dadagdagan pa ulit ng mali. Wag naman yung sumira pa tayo ng bagay. Sino ang magsasuffer niyan? Hindi tayo din. Tama ang gusto natin ipaglaban. Kaya gawing tama din ang dapat ipakita. Sabi ni Shirami Malabag, wag ganyan. Di naman gulo ang rason ng rally. Boses ang gamitin, di dahas. Sabi ni Deo Ditsoso, BBM daw resign, utot nyo, ipakulong mag-amang Duterte. Sara, panagutin sa paglustay ng pera ng sambayanan, mga sangkot sa korupsyon ikulong. Sabi ni Annalie, kung protesta lang, hindi yung ganyan. Kasi yung usok na sobrang itim nakakapinsala sa mga nakakalanghap. Sabi ni Jeric, ito pulpol, basta may ganito, may sumasamang makakaliwa. Sabi ni Erika, yan, nandadamay na naman kayo ng mga inosente. Sabi ni Glory Pamatian, mag-ingat sa mga trolls everyone. O ngayon, pati si Tessie Tomas pala pumunta rin doon sa Luneta. Yan, sabi niya, tingin ko lang po sa aking humble opinion, bumaba lahat ng nasa pwesto, ibalik ang kapangyarihan sa Pilipino. Bumaba na kayong lahat sapagkat walang malinis sa inyo. Lahat kayo ay korap at hayaan ninyo ang mga Pilipino na magkaroon ng peaceful na snap election. Sana lang po, sabi ni Tessie Tomas. Naintindihan natin si Tessie Tomas kasi isa ring dilawan. Ang gusto niyang nakaupo, dilawan. Kaya lang, sabi nga natin, nang to-make over yung dilawan po sa gobyerno, hindi man umasenso yung Pilipinas. Lalo tayong lumubog. At yung corruption, hindi man po na-address. Lumala din yung corruption. You see? In fact, yung pork barrel po, nagsimula sa panahon ni Cory Aquino. Kaya nagkaroon ng pork barrel yung mga congressmen. Paano ni Marcos? Wala mang ganyan. You see? Tapos nagpa-snap election. Panalo pa rin si Marcos. Marcos Tolentino yung panalo sa snap election. Hindi man tinanggap. Kaya nag-id sa people power revolution. Nang umupo yung mga dilawan, hindi man po umasenso yung Pilipinas. Naungusan pa tayo ng mga dating mas progresibo tayo na mga bansa. Naunan pa tayo ng South Korea, ng Vietnam, ng Singapore, ng Malaysia. Noon, ang economy natin, next to Japan, kaya wag ninyo kaming kwentuhan. O diba? O ngayon, sabi ni Anthony Taberna po, yung crowd, sabi sa estimate ng NCRPO, as of 11:15 kanina, sa Luneta, 7,000 plus lang po. More or less, 7,000. Sa People Power Monument, 1K. Sa EDSA Shrine, 200 man lang. Yung nasa loob ng simbahan. Madaling sabi, yung tinalabas po na mga balita na 49,000, pinalobo yung estimate. Hindi man totoo. Kasi nakita natin yung crowd po. Malabo na mag 49,000 yun. Yan mag 49,000 yan po. Tingin ninyo. Hindi yan mag 49,000. Tama yung estimate, mga 7,000. Or sabihin pa natin 13,000.
Doblein pa natin, 14,000. Ayan, kukunti man lang po. Kasi alam nila na yung ating Pangulo, siya mismo yung nangunguna sa korupsyon. Paglaban sa korupsyon, ang nagpaimbestiga yung ating Pangulo, ang nag-expose yung ating Pangulo. Sa Liwasang Bonifacio, nadagdagan po, kanina 5, ngayon bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 minions na po. Kanina, 5 minions. Nadagdagan ng 3. Di ba? Tapos doon sa kabila, 7. Sa Camp Aguinaldo, yung mga matatanda, yung nando doon, 7. Di 15 lahat. From 12 to 15 minions. Wala na po talaga yung 32 millions na bumoto kay Sara. Ang natira po, 15. Tapos lumabas sa hotel si naligaw daw ito kanina. Si Rowena Guanzon. Sabi rito sa report ng News 5, 3 hours ago, Guanzon and her crocodile. Bit-bit ni dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon ang isang laruang crocodile bilang pakiisa sa Luneta. Aksyon laban sa korupsyon. Iyong dala niyang buhaya, kulay green, kulay ni Sara. Sabi ko sa inyo. Tama. Si Sara sabi magsusunog sa dabaw ng mga buhaya. Yung buhaya green, kulay ni Sara mismo. Yung buhaya taga Davao. Maglilitson daw ng crocodile. Galing doon sa crocodile farm. Galing Davao mismo. Nandun ang crocodile farm. Hindi kayo nag-iisip. Bakit naisip ninyo na ang crocodile na i-display, kulay green, kulay ni Sara? Wala man po na crocodile na totoong crocodile pong kulay green. Talagang pinili niya yung green. Official color ni Sara. Tapos sabi ni Rowena Guanzon, mark my words, wala nang boboto sa Marcos sa 2028. Kawawa ka, Sandro. Sabi ni Sandro, alam niya po ba kaya kung anong edad ko? I'm 31. So in 2028, I'm not qualified to run for Senate, for BP, for President. I am young. My suggestion for her is better to read the Constitution before she speaks. Sabi ni Sandro kahapon, Representative Sandro Marcos, September 20, 2025. Walang research, mga kababayan, si Rowena Guanzon. Daldal lang ng daldal. Hindi man po tatakbo si Sandro pagka-senador. Hindi pa qualified, bata pa. Lalo na sa pagka-busy at saka presidente. Dugay na, sabi nga sa amin, sa Bicol. Dugay na ng edad, putot pa. Batang-bata pa si Sandro. Pero mature siya sa pag-iisip. Hindi tulad po ninyo na naging isip bata na. May dalang crocodile po. Isip bata, laruan eh. May dala si Guanzon, isang laruang crocodile bilang pakikiisa sa baha sa Luneta. Aksyon laban sa korupsyon. Naging isip bata na yung matanda. O ngayon, si Sara kagabi nandun sa Tokyo, Japan. Nilaglag na naman po yung abogado niya. Abogado nila. Abogado ni Digong. Yung depensa na si Digong may cognitive deficiencies. Binuking uli ni Sara sa kanyang speech. Lumalabas sa speech ni Sara. Wala man pong problema sa pag-iisip si Digong. Walang cognitive deficiencies kasi nakausap nga niya po. Kinukumusta siya. Pati yung politika, mga kababayan dito sa Pilipinas, tandang-tanda ni Digong. So, durog na durog, mga kababayan, yung alibis ni Kaufman. Talagang kasinungalingan lang po ang ginagawa nila. Ito yung confirmation po. Pakinggan ninyo. Kapag kami ay magkausap doon sa detention unit, sinasabi niya lagi, nagpapasalamat siya sa mga dasal ninyo. No, kita mo. Dahil
Naalala niya yung mga supporter. Lumalakas ang loob niya at paniwala niya maraming mga at sa kanyang kalagayan dahil sa pagdarasal ng sobra, milyon-milyon nating kababayan. Booking. Napaabot niya ang pagpapasalamat niya sa inyong lahat. Kahit nilaglag saan po sila, ako pumupunta, Kaufman. noon ang natanong sa akin, kamusta na ba si kita dating mo, Pangulong walang Duterte? problema sa pag-iisip ko, Ang walang sunod na kalimot. tinatanong sa akin, kailan ba uuwi ng Pilipinas si Pangulong Duterte? Kita ninyo. Kahapon po, tumawag siya sa akin. Nakatawag pa. Naalala Tawag si siya sa Sarah. akin, sabi ko sa kanya, ang huling tawag, sabi ko, ang daming nangyari. Simula Monday hanggang Friday, ang huling tawag mo sa akin, noon pang nakaraang Friday. Sabi ko sa kanya, nakalimutan mo ata ako tawagan. Sabi niya, hindi man siya nagtampo, ma'am, kasi wala naman akong, hindi man siya nagtampo. Sabi niya, hindi man nagagalit ang term na sinabi niya kahapon. Ang sabi niya is, dili siya nanlood, ma'am. Nangyayari sa atin sa Pilipinas, korupsyon. Parang, ayan, nabalaka. Yes. Nabalaka. Nag-aalala. Kung may cognitive deficiencies, paano mag-aalala pa? Diba? Pinasubo na naman ni Sara Duterte yung abogado nila, si Kaufman. Binuking yung mga alibis. Pagkasinungalingan kasi po mga kababayan ng defense, talagang mabubuking. Ang kita ninyo, si Sarah mismo nag-confirm, walang problema sa cognitive deficiencies na sinasabi or amnesia. Kasi naalala nga siya, pati yung mga mamamayang Filipino at issue sa korupsyon, naalala niya. Ang hindi niya siguro naalala na madami yung korupsyon sa flood control, sabi ni Tito Sen, sa panahon niya mismo. Yun siguro, mga kababayan. So anyway, yan po yung ating short video ngayon. Kalma lang po. Huwag pa uuto sa may mga vested interest po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.